mahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning, Eastern Visayas. Adlaw karon nga Lunes, mga higala. Pitsa 15 ning buwan sa Disyembre 2025. Fiesta diri sa lungsod sa Sogod in honor sa atong patron Immaculada Concepcion. Happy Fiesta Sogod. Og sa atong mga activities karong buntaga, mga higala, no? Doon na tayo sa ato nga mga kalihukan, ilabi na sa atong hino na mga activities sa atong LGU nagsogod itong Pitsa 12 katong Diskwento Caravan misogod karong adlaw day fluvial parade ug hangtod pa ni sa Pitsa 21 ug sa atong simbahan sa atong sa activities sa atong lungsod sa Sogod para karon, no, labi na sa ato nga kining sa fiesta jud. Oo. So karong adlaw gani na buntag gipahigayon ang Diana procession, then dahay Santos nga misa Lomas alas 5 ang takna sa buntag, then karong alas 10 ang Pontifical Mass, no, solemn Pontifical Mass nga pagapangunahan ni Most Reverend Precioso Cantillas ang atong obispo sa diocese sa Maasin o gaapinan kana sa ato nga mga kaparian sa tibok diocese. O karong alas 4 sa hapon dunay sinakulo o pagka alas 5 ang healing mass uban gihapon ni Bishop Precioso Cantillas, and then alas 6 dunay foot procession o pagka alas 8 sa gabi simbang gabi o para na po na sa Pasko. So taas-taas ro na itong mga selebrasyon, pero ang importante karon, no, madawat na ang dugang pinaskuhan sa ato nga mga empleyado sa gobyerno. Okay, announce naman ang SRI. Yes! Good. Oy, tama. Mao na kaganahan sa ato nga mga nanarbaho sa gobyerno, madyo na lamang po na ay atong pang Noche Buena. Okay, kini mo higalagad sa kahanginan Gemma Destriza atong katubang sa Master Control si Noel Palugod. Oo, Monday karon pero work from home unta si Jevic Epis, pero ni agad jud karon kay nakig uban sa atong ka-fiesta. Mga investasyon sa fiesta, no? Sa atong kafiestahan ni Immaculada Concepcion. Birthday po doon sa mga tanang Immaculada o mga Concepcion. Oo. Then ato sab nga local holiday karon diri sa Sogod, of course, basta fiesta, local holiday. So ang atong admin diri karon mura gamay-gamay ra ta, pero nig fiesta magkita-kits na taon dyan, no? Oh, invitation ni Miss Dalia Orit Atwil. Atong invite si Miss Pen o si Miss Josette. Okay, so niduyog po ng atong kahimtang sa panahon, mga higala, kay medyo may pakita man ang bidlisi ni Mr. San. O sakto ra pod ka daghang mamiesta, and then daghan pod kaadyo karon ang musimba. Kay mao man jud tang kitang mga Katoliko. Hinimbahon man ta kaluis Ginoo. And then ang ato karon nga Hermana Mayor 2025, atong district engineer sa District 1 sa Southern Leyte sa DPWH nga bago pa nag-retire si Engineer Manolo Rojas. Oo. So, si Engineer Manolo nag-retire Rojas. na nga yan Sir Manolo Rojas. Oo. Diya man nagikan Miss Pen, no? Diya sa Calbayog. Oo. So sila karon Yes. yung family mo atong Hermano Mayor sa atong fiesta. So kagabi ang mga fireworks display nga perting kaanindot, dugay na human arang aninduta tanawon. Thank you sa atong Hermana Mayor, no? Og ato sab nga
nakita katong fluvial parade aran po ka anindot. So salamat kay murag bisan pa man ang atong mga kaigsunan og diri sa Sogod dadak-andak-an man jud po tas bagyong Tino no. Dihay mga bahay nga gipang-anod, mga binuhing mga baboy katong harvest uno nga mga baboy dihay mga baktin bagong gipang-anak nangamatay kay gipang-anod dihay baka nga nangaanod so luoy jud pero kitang mga Pinoy ligon malagi ta resilient malagi ning mga Pinoy nagyapoy Pasko natong ginagmay no o fiestang ginagmay. Okay, so again, happy Fiesta Immaculada Concepcion sa atong lungsod sa Sogod og kita-kits ta sa mga invitation unja no. And then ang ato sab nga supply sa kuryente og tubig dai power interruption kagabi pero murag a minute ra kadali ra to kaadyo og nahibalik ra pod 24 hours ang ato supply sa kuryente og no sa tubig. Peace and order situation sa atong lalawigan sa Southern Leyte overall situation okay raman pero naana po sunod-sunod nga mga buy-bust operation gilamian kadung Jeff nga gitawag na kos taga mahaplag nga magpa-witness buy-bust operation ibalibad ko fiesta mango diri sa Sogod ikaduha pod kanang diha pa San Ricardo mag-buy-bust pod no gahapon inko dili ko mulakaw kay fiesta lagi daghan kadyo invitation oh dahil invitation ato nang i-divide ang atong oras. Okay. So, mo na nga hinahinay na kanang nagpayuhot sa mga ginaliling drugas no hinahinay na telimundang na jud siguro ta karon dili na jud mabuang og tuda. Okay, nagsige na pud karon ang kining pagpangsikop nining pagpayuhot sa ginadiling drugas og sa atong mga dugang activities labi na sa atong mga pag-abli sa atong mga Christmas village o aninot kaadyo no sa Silago naman na sila dihay murag kuan artificial snow. Oo, nana sila diha. Nagpalit yun as Mayor Limwell Honor diha da. Og obon pa maasin og diri sa lungsod sa Sogod nata diha sa atong bazaar pero diri sa atong downtown area particularly sa atong municipal hall sa atong plaza gitrabaho pa ini ahuman na anindot na kaadyo na. Okay, so libago na nasab sila tanan-tanan nga mga lungsoran pinto yan of course no pinto yan so anindot na labi na just liluan so manatong gingon mga higala nga kining atong mga LGU pod mahinangop o ara po na sila kaadyong kagrabe kaadyo. Okay, so good morning sub sa Philippine Information Agency atong makauban si Sir Rod Victoria Karungbon. Rod Rodrigo Victoria. Okay, so sa pagkakaroon no wa naman ta mag-uwan-uwan sa tunang gikaingon and we are hoping nga maghapon ni kay duna bay mga grand parade ipahigadyon and then ground demonstration kasagaran magadyon ng ingon ni ana basta fiesta gadyon mao nang ato nga mga Pinoy basta fiesta. Okay, tuntak na mga higala 7 minutos na pasado alas 8 sa kabuntagon. Okay, signal check una ta and pangumusta wa ba kay mga fiesta karon no? Yes, good morning Ms. Josette Pretencio diha sa Radyo Pilipinas Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning. Mga salamat Ate Gemma sa bugos nga pwersa San RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Yes, happy fiesta sa mga taga-sugod deda. Oo, nga rin Miss Josette, invited ka sa Kadalya or na Dalya at Will kay bago silang kuan balhin sa ilang balay. O paano makada kami niyan. Kung pwede magano mag-diretso lang ato so kung kailan pwede. lang Pero may Makada kami makada mamamatron. mamamatron. Correct. Okay. Yes, pero nakarawat let kami Ate Gemma pakasiring kan Ate Dalia nga ipa-LBC na la. Oo, kuha na ko no ang imo onja mga 10 o'clock, kuha na ang imong 20,000 na ana. O ang imong CNA. Ito yun natin yan na ginulat. SRI. Oh. Yes. Anyway, damo liwat nga salamat and good morning also kanati Pen Pomida
San RP Borongan. Ngan sa bugos nga pwersa San RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navelon, ako ni mga kaupod iyan na nga Lunes nga desyon sa naton taramdan Suzette Pretension. Ngan ko padiwat naton sa Master Control si Joven Cardenas nga na naton mga OGTs matikang sa Calbayog City National High School, si Yorenz Cuba, Raymark de Alagdon, Frank Bolaño, Clifford Ray Coniejos, Andrel Tayaktak, Ian Ligid-Ligid, Claro Payos, James Tesmer, JP Harupop, ngan si Mark Christian Hulaton. So, dide, ate Gemma, ngan ate Pen, amon kamatangan san panahon sa yana dide sa syudad San Calbayog in Mapaso-Paso. Oo, nagpapakita si Mr. Sun na sirak agad siya at 26 degrees Celsius but it feels like 33 degrees Celsius. So sa pagkiyana, waray forecast san pag-uran, yana nga adlaw san Lunes, pero syempre danay diriman gud naton na pre-predict an aton panahon, mao nga maupay nila magdaragi hapon san payong o san kalo o kapote para kay kun umuran man in may ada kita magagamit nga proteksyon sa aton lawas. Labi na nga medyo nauuso yan ang sakit ubo sipon ngan haro muho. Para naman sa aton utilities, hadianin kita sa Malco 1 o Summer 1 Electric Cooperative Incorporated. So good news at dyan mga natipen kay waray na nagpagawas sa advisory san pagkaparong san kuryente an sa Malco 1. Lugod in sadton naglabay nga semana in nagkamayada sa ceremonial switch on and energization dito sa Barangay Rizal 1 ngan Barangay Cagboborak dide sa syudad San Calbayog. Nga kundiin 33 nga mga benepisyaryo sa Barangay Rizal 1 nga 17 nga mga benepisyaryo sa Barangay Cagboborak inahatagan sa kuryente So yan na magiging mahayag good talaga an era kapaskuhan. Para naman sa aton tubig, nagpagawas ang Calbayog Water Company Incorporated san serye san water interruption. So sa mga konsumidores, mga residente san Calbayog Water Company Incorporated, inahanglan nga magtiro kita sa tubig kay duroda mo ini nga maintenance activity nga era pagdudumaraon mao nga magkakamayada san pag-undang o no water at sa bugos nga service area san Calbayog Water Company Incorporated. So adi an era schedule san activity yana nga December 15 2025 at 6 p.m. hangtod December 16 at 6 a.m. magkakamayada san desiltation o cleaning san cut and cover ngan pump sump sa Kabatuan Pumping Station. So may tungod sa na in magkakamayada san no water o dire nga ni in magluluya ang abid san tubig. Pagka December 17 at 6 p.m. naman hangtod December 18 at 6 a.m. ipapadayon ang parehas nga aktibidad dito sa Kabatuan Pumping Station. Magsusundan ito sa December 20 6 p.m. to December 21 6 a.m. Ngan December 22 at 6 p.m. to December 23 at 6 a.m. pagbubuhaton otro nasabi nga aktibidad sa Kabatuan Pumping Station. And lastly sa December 27 at 6 p.m. and December 28 at 6 a.m. katapusan nga higayon san sini nga cleaning nga maintenance activities san Calbayog Water Company Incorporated. So hinaton tanong nga naka-take note kamo sa ton mga schedule of activity kaysan sa nga mga oras in mawawadan talaga abid sa tubig an aton mga gripo. Mao nga magtirok kita para mayada kita magamit, especially na uso na yan na pagsubnaan aton mga pangaon, diba? Ay Christmas season naman good. Para
Parte naman sa peace and order dito sa Syudad San Calbayog. So Ate Gemma, Ate Pen, sa ito naglabay nga Sabado, nagkamay-ada sa shooting incident. Oo, may dagin panmusil dito sa Ipaw Sports Complex. So sa pagkiyanain, waray pa nagpagawas sa report ang Calbayog Police. Ang ginulat pa naton ang era detalye ng investigasyon may tungod sa sininga shooting incident nga nahitabo dito sa Ipaw Sports Complex. From bad news, at nga shooting incident, kali naman kita sa good news. Kay ginpagawas na ang top 10 finalist sa Halad sa Pasko Christmas Pop Dance Inter-High School Competition. Oo, sa mga estudyante mga nakasulod sa top 10 finalist para sa sininga paisan-isan nga pagbubuhaton niyan December 15 at 7 p.m. dito sa Kako Theater. So din mga participantes, una ang Karayman National High School, La Milagrosa Academy Incorporated, Rafael Lentejas Memorial School of Fisheries, Oquendo National High School, San Joaquin National High School, Tarabucan National High School, San Policarpo National High School, Trinidad National High School, Calbayog City National High School, ngan Christ the King College of Calbayog City Incorporated. So siya to ang mga eskwelahan nga magkukumpit sa Christmas Pop Dance Inter-High School Competition. Niyan ini alas 7 sa gabi dito sa Kako Theater. So sa mga karoyang maghiling, ato nala ka madayon temprano, kay for sure mapupuno ini dayon Ngan syempre ayo kamo kalimot pagdarapayong para kon umuran may da kamo panangga san oran. Ngan magdara sa niyo kalugarin nga tumbler tubig ngan snacks na lagi hapon. So good luck sa tanan nga mga participating schools ang sininga paisan-isan. Ngan adi naman ang mga nahikay nga balita sa Radyo Pilipinas Calbayog, adi naton mga top stories of the day. 2026 budget sa Northwest Samar State University aprobado na sa BICAM. Samar State University ikawalo sa bug-os nga nasod sa 2025 UI Green Metric World University Rankings. Samtang training on responsible parenthood and family planning ginpatigayon sa Catbalogan City. Local Zoning Board of Appeals sa Calbayog ginhisgot ang zoning ug development concerns sa syudad. Ngan kabatuan barangay health station sa Bungtosan, Palapag, Northern Samar, opisyal na nga gin-turnover. Ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo ngan pagbaya sa aton live stream sa Facebook kay aton ini iglalaygay o igdidetalye sa second part sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Okay, atong tak na mahigala 17 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon. Okay, diretso ta ngadto sa mga matahom. Nga mga kababayanhan sa Calbayog City. For this morning, Miss Pen Pumida. Good morning, Miss Pen. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Yes, thank you. Mga salamat, Ate Gemma Distrisa. Good morning. Mapay nga agang nga dito nato na mga kaugrupo dito naman Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod Southern Leyte. Happy Fiesta dito Sogod. Thank you. Oy, ba Invited Ate Gemma mo. kunhara nila. Oo, kunhara nila ba. Mamatron. At tumanggod kami magla-lunch. Talitaw, happy fiesta dida ha. Amping kamo. Sana hara nila para makaduyog kami. Ito nagka-fiestahan dida naman Sogod Southern Leyte. Good morning liwat ngada ka na bossing Dindo Alaras and staff. Good morning.
Sugad man na maupay nga aga, good morning Evie, para naman nga dahan aton na mga kaugrupod liwat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Ni Susette Pretensyo, maupay nga aga, mag-uupod kami nga Suset niyan. ASMG Navilon and staff, good morning. Atipen na pumida ito ang iyo kahampang para ito na partisipasyon na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey at Transmitter. Adi gihapon ito na aton admin na Manububoy Rubin nga na syempre ang aton ka-partner didiha Master Control Coach Euphem Buna Jr. Amo in bugos nga puwersa in mapartisipar kita para paghatag impormasyon na balita para yan ang adlawhan na Lunes, Disyembre 15. Panahon didiha syudad hito na Borongan ngan good morning anay nga dakan Sir Rod Victoria han Philippine Information Agency han biliran na maupay nga aga Sir Rod. Sugad man nga dito na aton regional head han PIA Serian Arinto. Merry Christmas Serian. Panahon na didiha syudad hita Boronga nag-e-effort ti Mr. Sun maka full blast pero may dapirang mga lugar didiha amon amo in ginuoran kanina pa diri good masyado maupay iton aton panahon hapag kaya na kanina natarihti or bisan pa nga ni kagabi may mga pag-uran-uran hintala. Pero generally okay man ito na aton na panahon, 27 degrees Celsius. Ito na aton temperatura but feels like 33. May da tsansahin na mga pag-uran samtang nati kaadlawoy. Salit grab an umbrella ha. Ayaw kalimot pagdara ito na payong kay unpredictable ito naton panahon yan na shine ni Mr. Sun or uni na naman tumarihti naman. Bawal magkasakit yan ang panahon. Isamelco, waray man sked power interruption aton siniliing aton FB page iton Isamelco. Maupay nga aga Merry Christmas nga dahito naton dara iton lamrag suga nga dahito naton kadatag sa nga panimalay. GM Amansyo, maupay nga morning. BWD, waray man liwata paabiso aton na Borongan Water District para interruption hiton panawas iton tubig. Thank you manliwat. Sugad man ito aton komunikasyon so far so good. Pasi Orden, habugos nga probinsya, damo nga salamat nga dahiton aton mga kasangga para magpabilin nga mamurayaw lakitaan na bugos nga probinsyan sinarangan Samar adto na Pwersa Armadahan Pilipinas AFP. Thank you so much. Sugad man adton PNP. Okay man an aton sitwasyon ira inigin report didhan aton gintambungan nga joint PPOC PTF LCAC meeting nakalabay nga simana. Mga pauna nga info balita, yan nga aga, iglo-launch iton benting bigas sa meron na kon BBM Rice for All. Yan ay ini nga alas 10 iton aga, kita-kits, mapakadto kita Capitol Gym, barangay alang-alang syudad hita Borongan. Atensyon ito na mamati yan first come, first serve basis. Waray hinipili. Basta mahiuna kasangkay pagkadiha Kapitolyo, Capitol Gym, makakapalit kahin iton limit 10 kilos per household. Para damo ito na maka-avail, ginpapadarala ka mo hini valid ID. So, yan na ini nga aga, Provincial Capitol Gym, kundi na iglolonsad ito na benting bigas meron na. Ang taga 20 pesos per kilo ini nga bugas, mapakanhina ato na probinsya han sinarangan Samar. Pagkatapos inihin malampuson nga launching didto hayabong Samar nakalabay nga simana ngan sugad man Katarman Northern Samar. So yan naman diniha aton syudad didiha Capitol Gym. Samtang padayon ito na pagranggat ito na maggalain-lain nga mga munisipyo diniha aton na probinsya
Padayon adton gindudumara pakada kamo ha Giant Lantern Festival habung to hito kan avid ada ini nagpaka-display adton higante nga mga parol paisan-isan ini. Sugad man iton Eco Warriors Festival of Lights adida naman habungtuhan na sulat Carnival Rides naman iton ira pa tema. Samtang yun na naman nga gabi, amuin na lalamragan liwat, magraranggat liwat, ito na bungto naman hiton Dolores, an ira plaza. Iton ira naman hini tema, Christmas Village, ngan sugad man iton ira higante nga Christmas tree, amuin na pay ilawan na gihapon. Yan na ini nga gabi, dida hiton plaza, hiton bungtohan na Dolores. Amon naman didi Borongan City naglaranggat gihapon iton amon syudad iton plaza ada gihapon man light naman iton mga Christmas lights. Buwas naman nga gabi didi naman Kapitolyo magraranggat dama kami. Kay aabrihan naman ito na Christmas Bazaar didi ini Capitol Grounds ngan sugad man may daghihapon hini mga pailaw ngan maggalain-lain ini nga nakaset up in mga booth para naman magbaligyahin mga pagkaon, delikasiya, mga gift ngan iba pa nga non-food items. So perfect opportunity i-showcase iton aton di kalidad nga mga produkto gawang estihanon. So bisita ka mo, may dahin ni mga pagkaon liwat hadidingan, sugan man mga pa-music, para naman magiging maupay ton atmosphere, samtang nangungulaw ka mo didihiton mga baligya. Buwasin ito na gabi, ito na Christmas Bazaar, ngan lighting up ito na mga Christmas lights, didi naman Capitol Grounds. Samtang congratulations sa dahiton ESO Salcedo Campus nakapagtalahin 11 nga bag-o nga lisensyado nga mga agricultural nga biosystems engineers at ang liwat mapaso ngaging ko congratulate iton Eastern Samar State University amuin nakaranggo liwat hira nakasulod ha 2025 UI Green Metric World University Rankings. Congratulations. Samtang antis nato nilatag an ato na mga dagko nga mga sumat pinaagihad to na mga laray uluhan ato na i-greet an ato na mga ka-livestream Merly Hicomo, Jenna Golmatico at Mern Sportesa, good morning an iba pa. Oras nga 4 minutos na laog sa mag-alas 9 adina ka barangay adto na mga dagko nga mga notisya ang mga laray uluhan na likom hadto na DYS News Team para na nga adlawhan na Lunes, Disyembre 15. Renewal hiton na flights hiton na Philippine Airlines sa Borongan City Airport upod na ginaprobaran na special session han konseho. DTI Eastern Samar iginlunsad ang iRegis para hiton SRE sales promo applicants. Patagbo ika-6 katuig han libuton ambush. Ginatigamnan diri na mautro pahimatngon hadto na PNP. Samtang Paskong baybayin para pangisdaog parag-uma gintagan na dungog hadto na BFAR DA DSWD. Pamaskong handog ng Pangulo 2025, nakaabot sulat Central Elementary School. 140 nga mga learners kag anaki narawat hin regalo. Amin ni Ate Gemma Mrs. Suseta, Sir Rod, adto na mga dagko mga laray uluhan, handagko nga mga notisya, din nila ato na taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang diri sa atong larawigan sa atong mga balita gikan sa Philippine Information Agency para karong buntaga mga higala sa nanagunang mga kalambuan nga gihatag sa atong kauban sa PIA ni Sir Rod Victoria. Biliran nakiusa sa Run to End VAUSI, mitindog batok sa kapintasan sa kababaynaan o ingon man kabataan. Samtang choral choreographer o geographer mibalik sa Hingatangan Island alang sa cultural immersion sa 80 ka bisita.
og Comelec 8 nagpahigayon og 6th Regional Goodwill Games 2025 sa probinsya sa Biliran. Mao na ang mananag-una nga informasyon uluhan ni Sir Rod Victoria sa PIA. Samtang diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte para karong adlaw, December 15, kapin 30 ka mga senior citizens sa Silago beneficiaryo sa Expanded Centenarian Act. Samtang lungsod sa Sogod, naghiusap pagtapos sa 18 or 18-day campaign to end vow. Kabatanunan sa isla sa Limasawa, Southern Leyte ni Salmot sa Rescue Jamboree. Samtang PCSO nagdonate sa Southern Leyte og mga ekipo para sa disaster preparedness og mga senior citizens sa Malitbog nakadawat na sa ilang cash gift. So kini og guban pa atong masayran sa pagpadadyon sa atong mga balita. Balikta mga higala human lamang sa atong pipila ka mga pahinumdom. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Okay, so takna sa Radyo Pilipinas, 33 minutos na pasado alas 8 sa kabuntagon, dinhi sa pagpadadyon sa atong mga balita o mga informasyon sa tibuok Rehiyon 8, pinaagi sa atong mga sister station, Radyo Pilipinas Calbayog, pinaagi ni Miss Josette Pretencio, Radyo Pilipinas Borongan, kang Miss Pen Pumeda, o sa PIA, o ang atong mga kalambuan dinhi sa Southern Leyte. Okay, ato na ipadangat ang atong mga informasyon. Good morning, Eastern Visayas. Okay, ito unahon ang mga report gikan ni Miss Josette Pretencio.
Yes, dapat nga salamat Ate Gemma. Ngan para sa siyahan nga balita nga nahikay dide sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, 2026 budget sa Northwest Samar State University aprobado na sa BICAM. Ini igdedetalye ni Charmaine Parito Balves. Radyo Pilipinas Report. Aprobado na sa Bicameral Conference Committee ang 2026 National Budget para sa Northwest Samar State University NWSSU sa Calbayog, Samar. Lakip dinhi ang pondo nga 30 milyones pesos para sa konstruksyon sa Nursing Building Phase 1 nga nagtutuyo pauswagon ang pasilidad para sa health sciences ug mabaton ang panginhanglan sa nursing students sa universidad. May adaliwat 2 milyones pesos nga ginalutaga para sa Futures Thinking Research Program, usa nga inisyatibo nga magpapakusog sa research, innovation ug development sa NWSSU. Importante ini nga pitad para sa padayon nga pagpauswag sa infrastruktura, research capability ug kalidad sa edukasyon sa NWSSU para liwat sa mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat Charmaine san imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang didi naman ha Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan Renewal hito na flight hito na Philippine Airlines sa Borongan City Airport upod na ginaprobaran na special session na konseho. Ang detalye adi ato na pamatian na report ni Ate Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Nagdumaran ikaduha ang special session ang sanggunian panglungsod SPN Syudad ng Borongan nga pinangunahan ni SP member Fritz Bailunoy ang gimbuhat ano'y best Disyembre 11. Pwedeng ginaprobaran ang konseho hining nga sesyon na naging proponer ng appropriation ordinance kantidad 110,000 pesos agud mapunduhan ang licensing, accreditation ug operation hit ambulance barid Borongan City Infirmary. Ginaprobaran liwat ang resolusyon nga nagahatag in otoridad ng LG Borongan ag nirepresentaran ni Acting City Mayor Emmanuel Chusungco nga samulad ng Memorandum of Agreement of MOA Philippine Airlines Incorporated o PAL kasumpahit renewal at partnership para ito'y 2026 partikular ang operasyon at flights di ka nga Borongan Airport, Mactan, Cebu, Manila nga rota o vice versa tulo ka beses it kada semana hit mga adlaw hit Lunes, Miyerkules ug Biyernes epektibo in usa ka tuig di ka Disyembre 19, 2025 nga dahiton Disyembre 18, 2026. Ngan ginaprobaran pa in mga resolusyon nga nagahatagin otoridad ng LG Borongan na ginrepresentaran ni Acting City Mayor Chusungco agon makapaghatag in ayuda pinansyal ang lokal nga pamunuan. A Boy Scouts of the Philippines Eastern Samar Council hing kantidad 46,000 pesos para ang pagpartisipar sa 33rd Asia Pacific Jamboree, 120,000 pesos sa Oasis Bowlers Academy agud mapunduhan ang mga kagarastuhan ng under 15 ug under 17 teams nga mapartisipar sa National Youth Basketball League in YBL National Game na siyudad ng Makati ug 80,000 pesos sa sangguniang kabataan hid Barangay A siyudad para mapunduhan ang konstruksyon hid Barangay Basketball Clinic. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa report gikan sa Philippine Information Agency, gikan sa atong higala nga si Sir Rod Rodrigo Victoria, biliran nakiusa sa Run to End VAUSI, mitindog batok sa kapintasan sa kababayenhan ug kabataan. Ania si Sir Rod sa ijang report. Radyo Pilipinas Report. Yes, Sir Rod, please come in. Naghiusa ang kadaiyang sektor sa probinsya sa Biliran sa Run to End Violence Against Women and Children. Isip tinaw nga pahayag patok sa tanang porma sa kapintasan, patok sa kababayan o kabataan. Ipanguluhan sa Biliran Provincial Health Office kauban ang Commission on Population and Development Biliran ang kalihukan nga gihimo niadtong Disyembre 13 kabahin sa nasudnong 18-day campaign to end violence against women and children.
Sa iyang mensahe, gipasigurahan ni Vice Governor Roshan Espina nga ang kalihukan dili lang yan nga dagan kundi sa katawag sa katilingban aron tapuson ang siklo sa kapintasan. May apel sa manguran ang kalakinan, kabayan, kumatanunan ug makawani sa gobyerno nga nagpakita ang pagwagtang sa bawsi responsibilidad sa tanan. Ang kalihukan nagpaligod usab sa panagiusa sa mga ahensya sa gobyerno o mga kaabag sa komunidad palulong sa kabliran nga luwas, patas o walay kadlok alang sa kabayan o kabataan. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ang salamat si Rod sa imong report. Samtang diri sa atong takna sa Radyo Pilipinas, 39 minutos na pasado alas 8 sa kabuntagon. Samtang diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, sa mga nakutlo nga mga informasyon, kapin 30 ka senior citizens sa Silago, beneficiaryo sa Expanded Centenarian Act. Ani ang report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, John, please come in. Gikalipay sa 34 ka senior citizens sa Silago Southern Leyte ang paggadawat og 10,000 pesos sa cash incentive gikan sa gobyerno. Kinilahom sa Republic Act No. 11982 o ang Expanded Centenarian Act na aseran nga ang maong mga nakadawat nagpangidaron og 80, 85, 90, 95 o gilang ang mga octogenarian ug nonagenarian. Samtang laing 7 ka benepisyaryo ang kasamtaang giproseso ang dokumento aron makadawat sa susamang insentibo. Ang ayong masayran nga Expanded Centenarian Act nagmando sa paghatag og cash gift sa mga Pilipinong octogenarian o centenarian. Gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, ang salamat Aljon Malot sa imong report. Takna sa Radyo Pilipinas, 40 minutos na pasado alas 8 sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa dugang nga balita, Samar State University o SSU ikawalo sa bugos nga nasod sa 2025 UI Green Metric World University Rankings. Ini igdetalye sa akon report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Padayon nga ginpapakusog sa Samar State University o SSU ang paningkamot para sa sustainability mahuman makakuha sa ikaduha nga ranggo sa Eastern Visayas, ikawalo sa bugos nga Pilipinas, nga ika-361 sa bugos nga kalibutan sa 2025 UI Green Metric World University Rankings nga may kabugusan nga score nga 7,447.5. Ang mas itaas nga ranggo nagre-representar sa padayon nga paningkamot sa SSU sa edukasyon nga research para sa sustainability pati na sa pagpaduso sa green infrastructure ngan pagpauswag sa waste ngan water management systems sa sulod sa universidad. Tungod sini nga mga inisyatiba na papakusog ang posisyon sa Samar State University como usa sa nangunguna nga sustainable university sa nasod nga nagpapakita sa dedikasyon diri la sa kalidad nga edukasyon kundi pati na sa pagpanalipod sa kalibungan para sa mas maupay nga kabubuwason. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 42 minutos ang naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Balik kita nga di Eastern Samar, samtang adton Department of Trade and Industry Eastern Samar, igin lunsad adton I-Regis para inihadton SRE sales promo applicants para masaydan kita kung ano ini nga balita, adin aton report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Iginlunsad ang Department of Trade and Industry DTI Eastern Samar an Integrated Registration Information System I-Regis para han Service and Repair Enterprises SREs ngan sales promotion applicants didan orientation nga gindumaran December 9 Haboro Bay Hotel, Borongan City. Ginpangunahan ang aktibidad ni Provincial Director Othelma Samonte, pinaagyan Consumer Protection Division nga ginkukumponer ni Raligaya Katu
Katuday, Isidro Aporto, Uwishi Bulang, and Ulysses Custuna. Sumalakan Ligaya Katuday, Chief Consumer Protection Division, han DTI Eastern Samar, and I Regis Orientation, in Gintambungan, han mga tag-ada, managers, representante, han mga service nga repair shop pa probinsya, naguupahin mga sarakyan, appliances, ug iba pang establishments nga nagre-repair hin mga produkto. Inatender liwatan orientation ang mga nag-a-apply nga establishments para magkamay-aden sales promo permit, sugadan supermarkets, department stores, nagbabalighen dry goods, appliance center, kundin may dahira plano magkamay-aden sales promo activity. Inabutin 36 ang kabug-usan nga partisipantes, 14 nga lalaki, ngan 22 nga babae, nagresulta in 100% accomplishment, hadton target. Information system or ang sinisiring iRegis. So, ini nga orientation, ginbuhat gida Borobi Hotel, ngan amon mga ginimbitar ng mga participants amuan mga owners or mga managers, representativehan mga service and repair enterprises. Tuyuhan orientation nga ipakilalan bago nga online application process, pinaaghan iRegis portal, agud mas maging masayon ngan mas accessible ang pag-apply para ang SRE ngan sales promotion permits. Dugang pa, ginpreparar hini ang mga stakeholders para han full implementation han modernized system ha 2026. Samtang ginpapakusog ang kahibarohan mga partisipantes may tungod han mga polisiya, guidelines ngan requirements ang DTI. Kaparte liwat ini para mas marigon nga consumer protection, pinaagan safe, reliable, ngan compliant nga business practices. Iginsumat naman ni Mr. June Aporto, Trade and Industry Development Specialist, handitay Eastern Samar, ngan iRegis inahimugso ha pagsunod, han mandato nga igundo ngan ease of doing business, ngan pagkamay-adhin episyente nga pagdulong han basic services han nasod. Ginauhag ni Aporto ang service and repair shops nga diri pa accredited na DTI, mag-apply na kay bangin kumanyan mga taga DTI Central Office pag-inspection ha mga shop. Asiring nga waray service and repair shop magi-start kundi rianay accredited ha Department of Trade and Industry. Kasi anong panuyo ay nga balaod nun nga PD 1572, Presidential Decree 1572 is to protect the consumer. Protektahan ira mga igin papaayad nga mga aircon, sarakyan, motor. Nagpasalamat ang DTI Eastern Samar hangatanan nga partisipantes ngan partners nga binulig para magmalampuson na nasabing orientation kumupadayon nga pagtikang han episyente nga accessible nga public service pinaaghan innovation nga digital transformation. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visaya. Samtang atong balikan ang mga report sa Philippine Information Agency, Coral Geographer mibalik sa Hingatagan Island alang sa cultural immersion sa 80 ka mga bisita. Ano ang report o detalye ni Sir Rod Victoria. Radyo Pilipinas, report. Yes, Sir Rod. Napuno sa kalipay ug musika ang Hingatagan Island sa pag-abot sa MV Coral Geographer. Natong Disyembre 12, diin kininrela o 80 ka bisita alang sa Saka Cultural Immersion Experience. Unang midunggo ang MV Coral Geographer sa Gatangan ni atong bulan sa Oktubre sa nakalabay nga tuig 2024. Gidawat ang mabisita ni Mayor Gitchen Spina, kauban ang opisyal sa LGU ug barangay. Gisugdan ang kalihukan sa Sayawan Station, diin ang mabisita may padayon sa pagsayaw ug paglingaw uban sa mga performers. Sa boat making station, gipintalan sa mga bisita ang mga bangka samtang sa Banig Weaving Station, nasaksihan nila ang tradisyonal nga paghimo sa banig ug daghang mga produkto ang napalit. Usa sa pinakapaborito sa mga bisita mao ang hilot o massage station diin sila nagkapahulay ug nagka-relax. Ang grupo misuloy-isog sa Fisherman's Village ug sa Watchtower, din ilang na-enjoy ang talan-awon sa isla ug preskong tubig sa lubi. Isudan gani sa Kabudol Fest sa Kananan Station. Human niini gitugutan ang mga bisita sa libre nga oras aron mamalit, maligaw sa sandbar ug musuroy sa isla. Ang kalihukan usa ka kolaborasyon sa LGU Naval Provincial Tourism ug Department of Tourism Region 8 nga nagtinguha sa pagpasigarbo sa kultura, kinabuhi ug matahom nga dagway sa Gatangan Island sa tibok nasod ug internasyonal nga mga bisita.
Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ang salamat si Rod sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte sa ato nga mga report karong buntaga. Atong takna mahigala 48 minutos na pasado alas 8 sa kabuntagon. Samtang sa atong dugang mga balita, lungsod sa Sogod naghiusa sa pagtapos sa 18-day campaign to end vow. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas. Report. Naghiusa ang munisipyo sa lungsod sa Sogod sa 18-day campaign to end violence against women isip kabahin sa nasudnong selebrasyon pinagi sa usa ka makalingaw ug makapahimsog nga kalihukan nga giuluhan og Zone Vow, a dance to end violence against women. Ang kalihukan gisalmutan sa Aymis Guapa Barangay Presidents ug uban pang mga kababayenhan sa komunidad. Inubanan sa Aymis Guapa Organization, nagtapok ang katawhan aron mag-Zone Vow nga nagpakita nga ang sayaw mahimong simbolo sa panaghiusa ug usa ka lig-on nga panawagan batok sa tanang matang sa pagpanlupig ug pagpang-abuso sa mga kababayenhan. Gipanguluhan ang kalihukan sa presensya sa unang ginang sa Sogod, Imelda Uitan, founder sa Aymis Guapa ug executive assistant to the mayor, nga mao nagrepresentar ni Mayor Shefford Tan. Sa ijang mensahe, ijang gipahimangnuan nga ang pagpanlupig sa mga kababayenan usa ka krimen nga angay isumbong sa hustong otoridad. Ijang gisaad nga magpadayon ang LGU Sogod sa pagpanghatag og suporta sa women empowerment ug gender equality. Nagtambong usab sa nasing kalihukan si Miss Princess Grace Navales, Municipal Social Welfare and Development Officer, Honorable Krishna Villa o Municipal Local Government and Operations Officer Blossoms Iscoyos nga nagpahayag sa ilang suporta ug panaghiusa sa kampanya batok sa vow. Padadyon ang lungsod sa Sogod sa commitment sa pagpanalipod ug pagpaligon sa tanang kababayenan tumong sa pagtukod og usa ka komunidad nga vow-free, empowered ug inclusive. Balita gikan sa LGU Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Atong takna 51 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Balik dede sa RP Calbayog, Training on Responsible Parenthood and Family Planning ginpatigayon sa Catbalogan City. Ini igbabalita ni Raymark Dialagdon. Radyo Pilipinas. Report. Ginpangunahan sa Local Government Unit of Catbalogan City, pinaagi sa Catbalogan City Population and Youth Development Office o CPYDO, ang Training on Responsible Parenthood and Family Planning o RPFP sa Barangay Kabugawan ng Barangay San Roque, Catbalogan City, yan na December 13, 2025. Sumala sa CPYDO, ang RPFP nga inisyatiba nagtutuyo buligan ang mga mag-asawa nga maabot ang era karuyag nga kadamuon nga husto nga spacing sang kabataan pinaagi sa responsable nga Good morning. Gamit ang moderno nga family methods. Nagtutuyo gihapon ini nga mapaubos ang unmet needs para sa modern family planning pinaagi sa mas husto nga impormasyon nga serbisyo. Sumala sa report, naging malampuson ang aktibidad kay damo nga mag-asawa ang nagbahin nga magagamit sa family planning methods. Samtangan iba, nag-request ang condoms and pills para mapadayon ang era na pili nga pamaagi. Para sa Bagong Pilipinas, Raymark G. Dialagdon, Work Immersion Student sa Calbayog City National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat, Raymark Dialagdon sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang patagbo ikaunom ka tuig nalibuton ambush gin tigamnan diri na mautro
pahimatngon na PNP. Adi ang detalye report ni Russell Kurt Sebri. Radyo Pilipinas, report. Simple nga mahinungdanon nga paghinumdum hani kaunom katuig nga pagtagbo ang makangirahat nga libuton ambus gindumara nakabay nga adlawan Sabado, Disyembre 13, 2025 barangay Libuton, Borongan City. Ang nasabing aktibidad ginto tindiraan adto na mga kapulisan ang Eastern Samar Police Provincial Office, abangunan ni Police Colonel Ernesto R. Macasil, Provincial Director, ng Borongan City Police Station, Pelagican Police Lieutenant Colonel Silver S. Cabadillas, Acting Chief of Police. Ang aktibidad ng gintumaray, pinaging pag-ampo ng paghalad hinbukad o pagdagkutin mga kandila ng pagtigdeng hintarpuli nga nagsusumat at doon paghinumdum nga naparawagan nga diri na mautro ang sugad pa nga krimen. Mayroon dumaan nga unum na katuig ito nakalabay matabu at ton madugo nga libuton ambus kaging tutuhan binuhatan hin mga membro ang NPA nga nakawatin kinabuhi sa nga pulis ngan tulong nga sibilyan og 20 pagkatao adto na nagkasasamaran. Para Bagong Pilipinas, Kurt Sebricos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat Kurt, samtang kadugangan nga notisya Pasko nga baybayin para pangisda o parag-uma gintaga na dungog han BFAR DA DSWD. At ang detalye report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas, report. Hapag sa linurog hiton kabaynihan ito na aton mga parag-umangan para pangisda Eastern Visayas and Regional Offices and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Hapag igsumpahin hiton Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development ngan mga local government units sa Palo Leyte nga nagiwan Eastern Samar inagkaisa haging buhat nga simultaneous Paskong baybayin. Holiday salo-salo with fisher folk and endog pa salamat sa mga magsasaka. Gimbuhat inihan to na kalabay nga Biyernes. Ginatos nga mga parag-umangan para pangisda giwan Eastern Samar ngan mga bungtor syudad Halita, Sugadan Tacloban, Palo, Mayorga, Abuyog, Bato, San Miguel ngan Barugo. Kaupad aton mga representante gikan ng mga participating national government agencies, LGUs at doon nagatitirok hadapit coastal areas and giwan ngan Palo para hina festive seafood celebration. Hiningay gayon mga preskong magdarudlayan nga lamandagat sugadan isda, pasayan ngan iba pa nga high value fish species at doon ginharampangan o gin-enjoy durante ang budol fight. Di nagpapakita iniyan karikuhan han fisheries resources sa Eastern Visayas. Laki pining aktibidad sobra 5 billion pesos balor hin fisheries interventions. At doon igin pandistribuar ng formal nga gin turnover ang mga fisherfolk beneficiaries. Hinlalaki pa niniyan 37 nga units hin fiber reinforced plastic boats. Magdarudlaan nga fishing gears o paraphernalia, seaweed harvester boat, ngan tilapia fingerlings. Di nakabenepisyo hinian anong nga asosasyon ngan 153 nga para pangisda ha Eastern Samar ngan Leyte. Impormasyon na ikay pinaagihan ni BFAR Eastern Visayas. Para Bagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang report ni si Rod Victoria, Comelec 8 nagpahigayon sa 6th Regional Goodwill Games 2025 sa probinsya sa Biliran. Ania ang ijang report. Radyo Pilipinas, report. Yes, Sir Rod. Gipahigayon sa mga empleyado sa Commission on Elections sa Rayon 8 ang ilang 6th Regional Goodwill Games 2025 na Disyembre 10 ngadto sa 12 sa probinsya sa Biliran. Sulod sa tulog kaadlaw gipakita sa mga delegado ang ilang talento sa palakasan, pag-apil sa cultural activities o pagdiskubre sa katawhan sa Biliran. Ang mga partisipante bibisita sa eco-tourism packages ang naglakip sa Maripipi ug Sambawan, mga busay sa Almeria, Kabukayan ug Kaibiran ug sa Kayahay sa Mondilos Garden. Gawas sa kompetisyon nga apil-usab sa kalihukan ang Biliran Games ug Trade Fair and Silent Night Manchito aron ipakita ang lokal nga produkto ug kultura. Ang maong kalihukan naghatag og oportunidad sa lokal nga mga negosyante o nagpasiugda sa turismo sa probinsya. Gipasalamat na usab ang suporta nila ni Congressman Gerardo Espina Jr. alang sa pagpalambo sa cultural showcase ug ang provincial government of Biliran pinangunahan ni Governor Rogelio Espina sa manitong pagdawat sa mga delegado o pagsiguro sa upside nilang kasinatian.
Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ang salamat Sir Rod sa imong informasyon. Medyo atrasaw naman ta no sa kun mahatag pataka og dugang balita, so ato na lang tili mga final message or dugang mga informasyon gikan sa ato nga mga sister station. Okay, Miss Azuset? Good morning, Eastern Visayas. Yes, gan para sa katapusan nga balita dide sa RP Calbayog, Local Zoning Board of Appeals sa Calbayog ginhisgot ang zoning ug development concerns sa syudad. Nagkatitirok ang Local Zoning Board of Appeals o LZBA sa syudad San Calbayog sa conference room sa opisina ni Mayor Raymond Uy para repasuhon ang mga zoning concerns nga development-related appeals nga nakakaapekto sa syudad. Ginabrihan ang meeting pinaagi san panawagan o ginsundan san mensahe san City Planning and Development Coordinator ngan CDC Secretariat Head nga si Reo Marquez nga ginpabugatan ang papel san zoning policies sa husto ngan organisado nga pag-uswag san Calbayog. Samtang ginpamunuan ni Mayor ngan CDC Chairperson Uy ang pagtudlok san quorum ngan ang pagbasa ngan pag-aprobar san minutes sa naglabay nga meeting. Sa business of the day, ginlaygay ang mga prioridad sa planning ngan ginpresentar ang mga zoning appeals para sa ebalwasyon san board. Gintukib liwat ang iba pa nga issue nga may kalabutan san land use nga development upod ang paggiya san alkalde para sa kaangayan san polisiya ngan kapulsanan san komunidad. Nagpapakita ang meeting san padayon nga paningkamot san lokal nga gobyerno para sa klaro, data-based ngan responsable nga urban planning. Asya to ang kabagusan sa naaton mga nahikay nga balita dede sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Damo nga salamat sa ako nakaupod nga news contributor yan nga aga si Charmaine Perito Balvez nga si Raymark de Alagdon. Damaluat nga salamat sa aton mga nakaupod sa Master Control, si Joven Cardenas, si Engineer Francis Marnie Balvez, ngan aton mga OJTs matikang sa Calbayog City National High School, U. Frank Bolanyo, Yorenz Acuba, Clifford Ray Conejos, Andrel Tayaktak, Ian Ligid-Ligid, Claro Payos, James Tesmer, JP Haropop, ngan si Mark Christian Hulaton. Sa ngaran sa naton Acting Station Manager, Hinaro Navelon, ako Troy ni si Suzette Pretensio, iyon nakaupod yan ang Lunes nga edisyon sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Alright, so pahabol importante liwat adi nga pamaskong handog ng Pangulo 2025 nakaabot ha Sulat Central Elementary School, 140 nga may estudyante kag anak kinarawatin regalo. Adi ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Nagawasin kalipay ang Sulat Central Elementary School di diha Eastern Samar pagkatapos ang gindumara nga pamaskong handog 2025 han opisina han presidente kakulop nga adlaw. Naging sentro ng selebrasyon ang paglaong ng pagpasalamat para ang komunidad ng eskwelahan habut nga ni espirituhan Pasko. Ginatindiran ang aktibidad din 140 nga estudyante upo din iratag sa tagsa nga kaganak nga tanan nga teaching and non-teaching personnel han eskwelahan. Naging malang puso ni tungod ang marigon nga koordinasyon han Schools Division of Western Samar hapag pamuno ni Schools Division Superintendent Antonio P. De Los Reyes, Assistant Schools Division Superintendent Raymond Capacity, ngan School Governance and Operations Division's Chief Dr. Marixel Ivardoni. Kasubong nira dinhi ang Office of the President, ang Local Government Unit ang Sulat at pagpamuno ni Mayor Javier Zacate, ngan ang mga opisyalis ang Sulat District, ngan Sulat Central Elementary School. Formal nga nagtika nga aktibidad sa nga opening program, nga ginapihan ang mga estudyante, nga nagpakita ira talento pinaagan iba-iba nga Christmas songs, ngan dance presentations. Hay inspirational message, gintagan hindoon ni SGOD Education Program Supervisor Dr. Jonathan Godis Merillo ang tinuod nga kahuluganhan Pasko, gugma pagpaangbit ngan pagkaurusa, nagaghatiyahan mga estudyante ngan kaganak nga maging mahinatagon nga may paglaom labi na atubangan han mga ayat ha kinabuhi.
Nagpahayag naman ng sincero nga pagpasalamat ang school principal nga Mr. Aldrin Limbawan, hangatanan nga partners nga stakeholders nga naginbahin han aktibidad. Gintagan balor niya ang kolaborasyon habot nga eskwelahan kaganak ng partners para mapurma diri laan huna-huna kundi pati ang kasing-kasing han mga estudyante. Tungod ang pamaskong handog kada estudyante nga ira kaganak in kinarawat hin McDo food packs, burger nga ni spaghetti nga nagserbi nga pamahaw nga paniudto. Ini nga simpleng handog ay nagdarindak nga kalipay nga naging tinuod nga espesyal ang Pasko parahan mga pamilya. Ginpangunahan naman ni Mr. Abner Aclao ang social mobilization efforts upod na ang parlor games nga naghatagin karisyuhan ng kalipay ha mga bata. Ginpamunuan gihapon niya ang distribution ng Christmas bags, tikang han opisinahan Pangulo nga malipayan nga ginkarawatan kabataan ng kag-anak. Samtang nagpadangat ang Christmas message pinaagin video hi Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagpahayag hiyahin sincero nga pagpasalamat ang mga kag-anak ng magturutdo para ang irawaray pahuway nga suporta ngan kooperasyon. Sumalaha iya diri ila mahitungod da regalo ngan pagkaon ng Pasko, kundi ang pagkaurusa kumusa nga komunidad para isilibrar ang pagtuo paglaom ngan ang tinuod nga kahulugan han Pasko. Ang kalangpusan han pamaskong handog 2025 in marigon nga pamatuod han gahuman pagbinuligay, pagpaid ngan dengan nga responsibilidad para maging makahulugan ang Pasko para ang mga estudyante han Sulat Central Elementary School. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Alright, so thank you na mga salamat, Daisy. Uy, 4 minutos na nakalabay alas 9 og din hinamon tinatapos ang temporaryong partisipasyon han DYES, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Ang ara ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey, ang sugad man na nato na kabakyang, Didia Master Control, Coach Euphem Buna Jr., News Contributors Daisy Dayan, Ate Sokngan Kurt, Ate Pen Pumida ini, Utro Nasring Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Okay, so sa ngalan sab sa Philippine Information Agency si Sir Rod Victoria, and of course sa itong mga kaubanan diri sa Master Control, sila si Noel Palogod kay holiday maron local holiday sa Sogod, si Igoy Paul diri sa atong kauban sab ug si Jevic Epiz sa pagpanguna sa to Station Manager Dudens Alaras, ang atong mga frontliners Aljun Malot, Miss Ria Mikate, Ruel Bugnos Jr., Miss Dalia Urit Atuil ug Jevic Epiz. Kini gihapon ni higalag-alagad sa kahanginan Gemma Distriza, magpasalamat sa tumaguban sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo